Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan nitong ating kababayan na si Jerwin Angkahas kontra Takuma Inoue. Hindi ko alam kung ito ba ay nakakatandang kapatid ni Inoue or nakakabata. Fight schedule Pebrero 24, taong kasalukuyan doon gaganapin po ang bakbakan sa Kokugikan, Tokyo, Japan. Si Takuma Inoue ay kasalukuyang may hawak po sa WBA dyan sa Bantamweight Division. Rank number 7 naman itong ating kababayan sa naturang organisasyon, mga kaibigan. Bagamat nakagawa na po tayo ng video na kung saan inahahayag ko na ang aking prediction and fight analysis, gumawa po ako ng part 2. Dahil po sa una nilang paghaharap o sa una nilang fight schedule na sana maghaharap sila last year, inapurnada. Ang point ko naman dito ay yung preparation ni Jerwin Angkahas. Dahil hindi po kasi malayo na sa sobrang preparasyon nitong si Angkahas, baka na-overtrend na ito. Huwag naman sana. Huwag naman sana ma-overtrend itong si Jerwin Angkahas dahil walang pinagkakaiba ang na-overtrend sa pinasok sa ring rust, mga kaibigan. Magiging ampaw ang galaw, ang power, at maraming apektado nga pagka na-overtrend ang isang boksingero. So sana nasa magandang adjustment si Jerwin Angkahas sa preparation, sa training. Kasi yun talaga ang posibleng maapektuhan dito, mga kaibigan. Dahil nga sa sobrang pagpreparar niya doon sa unang schedule nila, tapos nailiban na, yun nga mga kaibigan ang ikinatatakot ko dito. At sana yun nga nakapag-adjust si Jerwin Angkahas na huwag naman sanang ma-overtrend dito, mga kaibigan. Okay, dito sa labanan, mas lamang sa height and reach advantage power ang ating kababayan. Mas matangkad po ang ating kababayan ng 1.5 inches, 2.5 inches sa reach. Southpaw kontra orthodox. So dito mga kaibigan, nakalamang si kabayan sa pagka-southpaw. Dahil hindi naman palaging napapalaban si Takuma Inoue sa mga southpaw. Malimit sa kapwa niya right-handed or orthodox po, mga kaibigan. At idagdag natin na mas mataas ang knockout ratio nitong ating kababayan. Oo, pagdating naman sa eksperyensya, bagamat itong si Takuma ay naglalaro sa bantamweight, super bantamweight division, dito sa bantamweight division napalaban na siya noon bilang isang world title challenger. Nakalaban niya si Nordin Obali na kung saan nga natalo sa kanunang pagkakataon si Takuma Inoue, at doon din natin nakita na marunong bumagsak si Takuma Inoue, which is hindi lang naman si Obali ang nagpabagsak dito, mga kaibigan. Maging si Froilan, Froilan Saludar na ating kababayan. So diyan nakikita natin ang tibay naman ni Takuma. Kasi nga, yun nga, marunong bumagsak pero madaling makarecover. Ito namang ating kababayan, pagdating sa durability po, masasabi kong matibay nga ito. Dahil noong kanyang laban sa super flyweight division, isang baitang lang naman ang pinagkakaiba kasi ang sunod sa bantamweight division, kung pababa ka, di yun na super flyweight. Pagka tumaas ka dito sa bantamweight division, super bantamweight. So isang baitang lang naman. Doon natin nakikita na si Jerwin Angkahas napakatibay
Marunong din talagang tumanggap ng suntok. At itong si Takuma Inoue mayroon lamang 22.22%. Wag lang din maliitin ni kabayan ang power ni Takuma, which is umaabot lang ng 22% yan. Pero kung lagi naman siyang matatamaan, siyempre di malayo na magkaroon ng damage. O lalo kung maulit-ulit. At magkaroon ng epekto, kumbaga. Kaya dyan mga kaibigan, ang ano ko dito, halos walang pagkakaiba sa aking prediction. Halos walang pagkakaiba sa nauna kong video. Halos walang pagkakaiba. Pero yun nga, itong pinangambahan ko, baka na-overtrend si kabayan. Oo. Okay, sa skills naman tayo, ang ikinalalamang-lamang nitong si Takuma, speed. Pareho silang volume puncher, pero mas nakakalamang si Inoue o si Takuma Inoue dahil sa speed. Footwork na kung saan napakamagalaw nito. Kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Yun ang ano, pero yung power medyo hindi naman kilalang knockout artist si Takuma. Taglay ni Takuma ang husay din sa pagpapanatili ng kanyang distansya sa kanyang makakalaban, which is parehong boxer puncher sila mga kaibigan, pero yung footwork kasi ni Takuma ay na-out, magalaw. So sa tingin ko hindi rin ito madaling laban para kay Takuma dahil sa power ng ating kababayan. Hindi rin ito madaling laban para sa ating kababayan dahil sa skills ng taglay ni Takuma. Idagdag natin dayo po ang ating kababayan. At siyempre, Inoue din yan. Kahit sabihin natin kapatid lang yan ni Naoya Inoue, pero Inoue pa rin yan. Karangalan pa rin yan sa pamilyang Inoue na kailangang, alam nyo na. Lalot tayo si kabayan. Di ba? Sabi, sa prediction ko kasi mga kaibigan, noong mga nauna kong video, Jeroen Angkahas by knockout, technical knockout. Kung may sa puntusan, may tsansa pa rin naman si kabayan. Pero mas the best na in-knockout niya si Takuma. Para mapiho ang kanyang panalo. At walang pagdidibatihan. Baka madaya. Kumbaga, ganon. Oh, real talk. Kumbaga, sabihin natin, ay nadaya. Lamang sana sa punto si kabayan. Ganyan. Naidumina sana ni kabayan yung laban. Para mawala yung ganon, guni-guni na ganon, pagtatalo na ganon, in-knockout niya kung kaya niyang in-knockout. Dahil dito sa tingin ko mga kaibigan, kayang-kaya ni Jeroen talunin talaga itong si Takuma. Oo. Tapos in-knockout talaga niya. Or ipapagsakin niya. Kung hindi man niya magawa may pa-knockout si Takuma, pabagsakin niya. At sa tingin ko mga kaibigan, dahil lamang sa footwork itong si Takuma Inoue, maging agresibo si kabayan. Hindi agresibo sa paa. Dapat sabay. Agresibo ang paa sa pag-cut sa ring, pati ang mga kamay. Para banggang yung ginawa ni Fernando Daniel Martinez sa kanya. Na kung saan si Fernando Daniel Martinez agresibo, hindi lang yung paa na sumusunod, pati yung kamay, yung mga jab, pagbato ng mga kombinasyon, ganyan ba? Lalo na't lamang naman sa power si kabayan. Para kahit papaano, yun bang tipong papanalod, kung sakaling papanalulin nila yung kanilang manok doon. Yung bang tipong mag-alangan naman sila, pambihirang nakakahiya naman, natalo si Angkahas dahil sa puntusan lamang, nauwi sa puntusan, pero kapansin-pansin yun bang tipong lamang na lamang bawat round si kabayan. Yun lang naman ang habol ko dyan mga kaibigan, kung hindi man niya magawa may knockout dahil nga magalaw. Pero yun nga, sa prediction ko, Jeroen Angkahas by knockout or technical knockout, dahil yun dapat ang kanyang gagawin dito mga kaibigan. Siyempre, hindi naman tayo bias, dahil magkabilang panig din naman ang ating binabanggit. Sa panig naman ni Takuma Inoue, hindi ako kumbinsidong magawa niyang may knockout talaga itong si Jeroen Angkahas. Sa tibay kasi nitong si Jeroen. Pero this is boxing, anything can happen. Na kung saan, kahit sabihin natin, hindi ako kumbinsido. Pero yon ay boxing. Maraming pwedeng mangyayari dyan. Kung saan, kunyari, masunod-sunuran si Jeroen. Siyempre, hindi ko inaasahan na ma-knockout si Jeroen, pero nagawang na-knockout ni Takuma Inoue si Jeroen. Ganon. This is boxing. Anything can happen.
Maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas naman sa aking mga inaasahan na kung saan posibleng magaganap sa boxing. Pero sa tingin ko, ang may mas malaking pinakatsansa ni Takuma ay andurugin niya si Kabayan sa pamamagitan ng puntusan. I-outbox niya si Kabayan. Yun talaga ang pinaka ni Takuma dahil hindi naman siya knockout artist eh. Unlike kay Jerwin Angkahas na umaabot po sa 67.65 ang kanyang knockout ratio kontra sa 22.22 knockout ratio ni Takuma Inoue. Kaya dito mga kaibigan, malaki ang sansa ni Kabayan talagang manalo. Pero nakadepende ito sa kanyang kondisyon, sa kanyang gawing strategy. Yon, mga kaibigan. Dahil kung ang gagawin ni Jerwin Angkahas ay pressure tapos suntok paminsan-minsan, delikado siyang ma-outbox. Delikado siyang malamangan sa puntusan. Oo, yan. Delikado siyang maging pansimbag, pero hindi naman ako kumbinsido maging pansimbag dahil may husay sa pagdating sa depensa naman ito si Jerwin. May husay. Bukod sa matibay, mahusay din pagdating sa depensa. Kaya nga, tinawag ito ng ibang mga boxing analyst na technical fighter, which is pwede rin naman, pero mas malapit yung boxer puncher po mga kaibigan. Yun ang pinaka Kasi pagka technical fighter, although kaunti lang naman ang pinagkakaiba sa technical fighter at boxer puncher. Kaunti lang ang pinagkakaiba. Kasi ang technical fighter, taglay ang husay sa opensa at depensa. Magaling sa puntusan. May footwork na kayang ipanatili ang kanilang distansya sa kanilang mga kalaban. Ganon po ang mga technical fighter. Ang boxer puncher, nakapokus hand speed, power, siyempre yung depensa din. Kaya nga kuha nila yung apat na mga style. Pressure puncher style, swarmer, yung swarmer style, ganon. Brawler style, nakuha ng mga ng mga boxer puncher. Defensive style, counter punching ability, ganon. Kaya dyan mga kaibigan, sa palagi ko, malaki ang tsansa ni Kabayan. Yun nga lang, nakadepende ito sa kanyang kondisyon nga. Dahil nga, para bagang naantala kasi. Maganda sana yung 3 months na training, tapos laban. Tama yan, maganda yan. Kisa lumagpas, siyempre panibagong adjustment. At yun nga, trabaho ng conditioning coach yan. Yung pagpapanatili sa magandang kondisyon ng isang fighter at higit sa lahat, huwag talagang masunog sa training. Yun lang talaga ang isa sa ko dito kay Jerwin Angkahas. Pero naniniwala ako sa kanyang kakayahan mga kaibigan. Hindi nga ako nagsalita na win or lost kay Jerwin Angkahas. Dahil yun ang malimit kong sinasabi rito. Panalo o talo, Jerwin Angkahas ako. Ganyan. Pero dito, marami ang kalamangan ni Kabayan. Kung sa skills, mayroong panlaban. Pero nakadepende nga yan kasi na antala yung unang pagharap mga kaibigan. May panalo ni Takuma Inoue yan. Kung si Takuma Inoue manalo, siguro split decision, unanimous decision, ganon. Pero dito kay Kabayan, malaking tsansa makuha niyang pabagsakin si Takuma. Makalamang sa puntusan si Kabayan dahil yun nga sa mga bagsak ni Takuma na mangyari. At posibleng ma-knockout din si Takuma yan mga kaibigan. Dahil yun talaga ang dapat gawin ni Kabayan dahil dayo. Opo. Medyo mahaba yung ating talakayan. Pero ito naman ay kasama na rin sa paalala doon sa kampo ng ating kababayan na sana nasa 100% ang kanyang body conditioning at yung kanyang coach hindi na pabayaan yung kung paano nila gawin ang pag-adjust ni Kabayan sa nasabi ko na kanina na baka na-overtrained, ganon. Dahil yun nga, pagka na-overtrained, parang ang bigat-bigat gumalaw, ang bagal-bagal gumalaw, yung ganon.
Yun yung kinatatakot ko dyan, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.